Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo ka-coffee? Binasag na ni Bato ang katahimikan. Nagsalita na ito. Traidor daw po si PBBM. Wow. Si PBBM pa yung traidor ngayon ha. Si PBBM ginawa lang yung dapat niyang gawin. Paulit-ulit sinasabi ng presidente yan eh. Parte tayo ng international community. Ang hiling ng Interpol hindi natin pwedeng tanggihan. Dahil tinutulungan tayo ng Interpol. Ano yun? User-friendly tayo? Si Alice Guo na aresto na ibalik yan sa Pilipinas. Si Teves na huli. Dahil sa Interpol at marami pang mga fugitive, tinulungan tayo ng Interpol. Ngayon, humiling sa atin ang Interpol, hindi natin tutulungan. Ano yun? Makasarili naman tayo. Ano na lang tingin sa atin ng ibang bansa? Yung gobyerno ng Pilipinas, hindi marunong mag-cooperate yan. Hindi marunong tumulong. Kasi gusto nila ba to, huwag tayo mag-cooperate dyan sa Interpol. Nag-cooperate tayo. Traidor ngayon. Betrayed to the max. That's the term, ka-coffee. Lakas ni ba to ha? Betrayed to the max. Betrayal to the max. Sorry. Almost the same. Headline ng Enquirer.net. Wow, si Bato ha? Nagsalita ito at handaan na raw siya ka-coffee. Hindi siya magtatago at never daw siyang magtatago. Sasamahan niya raw si Digong dyan sa ICC. O sige ha, baka maging Digong version 2.0 yan. Yung una niya statement, sige, nagmamadali. Nang hinuli na, bakit ako hinuli? Ganun yung statement. Itong si Bato, sabi niya, willing na siya, siya nagtatago. Pag hinuli na, baka manlaban. O ganoon din, sabihin niya, bakit ako dinadala dyan sa dahig? Kasi in the coming months, ka-coffee, or in the coming days or weeks, may issue na rin ng warrant of arrest yan. Si Digong. Si Bato de la Rosa. Susunod yan kay Digong at yung iba pang co-perpetrators. Tingnan nyo lang ka-coffee, in the coming months, lalabas at lalabas yan. At takot na yung kampo nila. Kasi sabi nila fake news yung kay Digong. Hindi na nila pwedeng i-underestimate yung mga balibalita na may warrant na. Dahil nangyari na kay Digong eh. Dating presidente yan ha. Sinurrender ng Pilipinas sa ICC o sa Interpol. Ano pa tong si Bato? De la Rosa hits Marcos's betrayal to the max after Duterte's arrest. Wow, coming from Bato ha. Ito daw po ay betrayal to the max. Labis-labis na pagtataksil. Labis-labis na pangtatraidor. Kunya todo na, pinaka-todo na. Ganyan nilarawan ni Bato de la Rosa. Betrayal to the max. Senator Ronald Bato de la Rosa said he felt betrayed when President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. supposedly broke his promise that his administration would never cooperate with the International Criminal Court. Masakit ba? Ito pa ulit natin sinasabi, nag-iiba ng circumstances. Nag-iiba ng sitwasyon. Sa madaling sabi, pinangakuan na kayo. Anong ginawa nyo? Gusto nyo pa rin siya patalsikin? Pinangakuan na kayo. Tatawagin nyo pa rin siyang bangag. Hindi nyo man lang, sige, hindi si Bato nagsalita. Hindi mo man lang payuhan si Digong. Tatay Digong, ano tawag nyo dyan? Mr. President, wag naman natin ganyanin ang presidente natin. Presidente natin yan. Siya lang ang nag-iisa nating protector. Siya ang tutulong sa atin para hindi tayo maaresto ng ICC. Wag mo namang tawaging adik. Wag mo naman tawaging bangag. Wag mo naman tawaging weak leader. What will you expect? Yan ang ginawa nyo sa presidente. Sinong hindi magbabago ng isip niyan? Kung ganyan nyo siya tratuhin, matutuwa ba sa inyo yan? Definitely hindi. Kahit sinong tao hindi matutuwa kapag ginawa nyo yan. Si Bato de la Rosa, in his capacity as a senator, kahit sa PDP laban, sige, katawanan niya yung PDP laban. Sabihan niya man lang yan sila Vic Rodriguez, yung maisog na yan. May nag-uusap-usap yung mga yan. Yung mga vloggers, mga content creators nila, sila Maharlika, sabihan nyo naman yan. Control naman kayo, huwag nyo naman bastusin ng presidente. Kahit ganong effort lang ba to? Si Digong, hindi mo na maasahan kasi from the very beginning ganyan ang trato niya sa presidente. Kahit si Bato, sabihan mo naman yan, kahit magpayo ka lang. Huwag nyo naman bastusin ng presidente. Presidente yan. Protector namin yan. Siya ang tutulong sa amin para hindi kami maaresto ng ICC. Ginawa ba ni Bato yan? Tapos ngayon, sasabihin, betrayed to the max? Ano yun? One way? Kayo lang ang makikinabang? Patuloy ninyong babastusin ang presidente? Patuloy ninyong babastusin ang gobyerno? Tapos gusto nyo, kayo pa rin poprotektahan? Pakabiglang? Selfish? Kayo-kayo lang? Walang gagawin ng presidente? Kahit bastusin na siya? Para saan pa yung posisyon niya kung hindi niya gagamitin?
Common sense. Tapos ngayon, pa-victim kayo. Trinaidor kayo. Betrayed kayo dahil sa commitment ni PBBM na hindi tutulong sa ICC. Hindi naman tumulong eh. Interpol nga lang. Sariling investigasyon ng ICC. Sinabi rin ng presidente yan. Hindi kami nangialam dyan. Kung ano man yung investigasyon nila, sila nag-investigate yan. It's just that lumapit sila sa Interpol. At ang Interpol ang lumapit sa Pilipinas na hindi natin pwedeng tanggihan dahil may commitment tayo dyan. Noon, hindi ganyan ang narrative. Lately lang naman yan eh. Yung pumutok yung balita na yan, may nagsalita na sabihin nila, idaan nyo sa Interpol. O yan, nagkaroon ng idea yung ICC, dinaan nga sa Interpol. Ayan, tingnan nyo yung nangyari. Diba? Kung naging kind man lang kayo, sige, kahit hindi pinakamabait, naging kind or considerate man lang kayo, hindi kayo ng gulo sa administrasyon na ito, hindi kayo gaganyanin. Kahit paano puprotektahan pa rin kayo ng gobyerno. Ang hirap niyong protektahan eh, sa totoo lang eh. Kung ako nasa kalagayan ni PBBM, paano ko kayo puprotektahan? Gusto nyo nga akong patalsikin. Binabato nyo ako ng putik, paano ko kayo puprotektahan? Tanungin niyo yung sarili ninyo. Malinaw na malinaw yan. According to De La Rosa, it will still very vivid in his memory when Marcos told him in Malacanang that he would never cooperate with the ICC. Malinaw na malinaw para po sa memorya ni Bato. Sa kanyang kaisipan, malinaw na sinabi daw po sa kanya ng presidente mismo ni PBBM na never, quote and quote, never daw magko-cooperate sa ICC. Nag-cooperate ba ang Pilipinas? Hindi. Yan ang sinasabi ng presidente kahapon sa kanyang press conference. Hindi kami nag-cooperate dyan. Pero pinapalabas sila ngayon nag-cooperate. Nag-cooperate sa Interpol, hindi sa ICC. Magkaiba yan, ka-coffee. Yung investigasyon na ginawa ng ICC, independent yan sa kanila yan. Walang say si PBBM dyan, hindi niya pwedeng diktahan yan. It's just that may warrant of arrest na itong ICC based on their investigation and then they course through the warrant of arrest through the Interpol. Ayun, dakip. Kasi hindi na makakahindi ang Pilipinas dahil commitment natin sa international community yan. Community of Nations. Yan ang term ni PBBM dyan. He told me before, sabi ni Bato, don't worry, I will never cooperate with the ICC because after you, who is next? It might be us. That's what he told me. De La Rosa told reporters in Filipino in a phone patch interview with Senate reporters on Wednesday. Wow, invento. Baka invento na naman ito. Hindi natin alam kasi wala naman tayo dyan during the discussion. Pero version ito ng kwento ni Bato. And again, kahit totoo man yan, again, nag-iiba ng circumstances. Yung panahon noong 2023, 2024, hindi mo pwedeng i-insist yan ngayong panahon ng 2025 dahil mahaba na po ang pinagdaanan yan, labis-labis na yung pambabastos na ginawa ninyo kay PBBM. So sa tingin nyo, hindi pa magbabago yung take ng presidente dyan at ng administrasyon? Definitely magbabago and do not expect na hindi magbabago. Dahil ano yan, selfish lang. Kayo lang ang pwedeng gumawa ng masama. O hindi, sige, kahit sabihin na natin hindi masama yung ginawa, kayo lang ang pwedeng maging mapanlamang, maging sakim. Gusto nyo advantageous lagi sa inyo? Gusto nyo pabor lagi sa inyo? Kayo lang ang pwede? Aba, nagkakamali kayo. He told me before, don't worry, I will never cooperate with the ICC because after you, who is next? Ayun, after Duterte, you are next. Baka yan na yan. Ganyan na dapat yung linyahan ngayon. After Digong, sunod ka na. Bato. Asked how he felt now after the arrest of former President Rodrigo Duterte on Tuesday, De La Rosa initially said, feeling betrayed. Wow! Pa-victim na si Bato dito ha. Feeling betrayed. Hashtag feeling betrayed. Yan, story niyan. Maganda pang tweet yan ha. Hashtag feeling betrayed. Trinaidor daw siya. Ano tawag mo sa taong nag-traidor sa'yo? Hindi traidor. So tinutukoy mo, ang kausap po si PBBM, pinapalabas mo, traidor si PBBM ngayon. Ano, masakit? Parang kayo yung unang nanaidor. Kung totoo mang trinaidor kayo, parang kayo yung nauna. Magkakakampi kayo, oh. Anong ginawa ninyo? Pinatalsik ninyo. Gusto nyo patalsikin agad ang presidente. Hindi kayo makapaghintay sa 2028. Hindi ba betrayal yon? O kung hindi si Bato, ng mga kaalyado niya, kinonsinti niya lang? Ano yun? Kayo lang? Kayo lang pwedeng kumilos? At the request of the International Criminal Police Organization or Interpol, the Philippine government surrendered Duterte to the ICC to face charges of crimes against humanity allegedly committed during his administration's brutal tukhang.
Ang daming natsugi ka coffee, lalo na ng panahon ni Digong, ni Bato de la Rosa, nung siya hepe ng Philippine National Police. May pinakamarami ka coffee nung panahon ni Digong, ni Bato de la Rosa, nung siyang hepe ng PNP. May pinakamarami na natsugi. Kian de los Santos lang, hindi natin makakalimutan si Kian de los Santos. Yung kwento ni Kian de los Santos. Nanlaban daw, 17-year-old yan, nanlaban. May video, nakuha ng video, hawak-hawak ng mga pulis. Nanlaban. Sa picture, may hawak na baril yung bata. Pero nang sinuri na, hindi nagpaputok yung bata base sa investigasyon. Tapos yung isang pulis, pinapakita pa kunyari yung katawan niya sa mga kagawad kasi pinutukan daw sila ng bata. 17 years old, pinutukan kayo. Ay nako, Bato. Sabi niya, kanina, kasi ang tagal na nahimik nito eh. Ilang araw na nahimik itong si Bato de la Rosa. Buti nga nagsalita eh. Kasi kinalampag siya. Bato, ano? Hindi ka ba gagalaw? Yung mga DDS nag-iiyakan na, naghihinagpis na. Hindi ka ba kikilos dyan? Wala man lang statement? Ayan, nagsalita na rin. Nagising. Kinalampag siguro. Sabi niya, hindi ako nagtatago. Nandito lang ako. Ba't nakalak yung opisina? Bakit walang statement? Ilang araw walang statement? Hindi ako nagtatago, nandito lang ako. Nangangampanya ako sa bundok-bundok ng Surigao at Agusan. Uy, nasa bundok ah. Bakit? Nakatunog kasi si Bato na may warrant of arrest. Kaya lumipat. O sige, mga bundok-bundok muna. Mabilis ka makatakbo sa bundok eh. At hindi aakyatin yan just kung saan mang bundok na tinutukoy niya. Sabi niya, pinatay ko ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-aasikaso ng aming petisyon. Kasi kung ang daming tumatawag, mahihirapan kami. Kaya nagrarally kami, hinahabol namin yung petition eh. Sabi ni Bato de la Rosa. Usual ba yun? Senador ka, magpapatay ka ng telepono? Unbelievable. In these crucial times, magpapatay ka ng telepono? Paano kung tumawag si Digong? Common sense, hindi ka magpapatay ng telepono. Paano kung may tumawag na very important, tumawag si Sara Duterte? Paano mo malalaman yung update kung magpapatay ka ng telepono? Imposible. Senador, magpapatay ng telepono sa crucial time? Diba? Nasa sitwasyon kayo ng krisis, magpapatay ka ng telepono? Imposible. Tell that to the Marines, ika nga. Pinatay ko ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-aasikaso ng aming petisyon. Kasi kung ang daming tumatawag, mahihirapan kami. Kaya nagrarally kami, hinahabol namin yung petition. Talaga ba? Pinatay yung telepono. That time, alam niya na may warrant of arrest na. Pero hindi niya pa nakikita. Hindi niya pa tiyak kung nandun ba talaga siya o hindi. So inassume niya, feeling ko, ka-coffee, feeling ko to ha, feeling ko. Kasi hindi naman ako si Bato de la Rosa para malaman yan eh. Pero based on our observation, based on the situation, feeling ko, naramdaman ni Bato kasama siya doon sa warrant of arrest. Kaya nagtago yan. Pinatay yung cellphone. Baka ma-detect kung nasaan siya. Diba? Pulis yan eh. Alam niya yung ikalakaran dyan. Matitrace kung nasaan siya. Matatawagan siya. Yun yung dahilan. Yun yung totoong dahilan. Hindi dahil may ginagawa kayong petisyon. Pinatay niya yung telepono para hindi siya matrace kasi hindi niya alam na wala siya doon sa warrant of arrest. Hindi niya naman nakita yung warrant of arrest eh. Basta may nag-feed sa kanya, may warrant of arrest. Ikaw ba isusugal niya yung buhay niya? Paano kung nandoon siya? Diba? Pero kung alam niya na si Digong lang yun nandoon sa warrant of arrest, magpapakita yan. Ang problema, hindi niya nga alam eh. Nangapanga sila eh. Surprise! Good move from the Interpol. Kaya nagtaguyan si Bato ng ilang araw. Ngayon, sigurado na siya sa inilabas na warrant of arrest, sa first warrant of arrest, kasi batch 2, kasama na siya dyan eh. Sige, sa batch 1, si Digong lang nag-iisa. So, kampante na, lumabas na, nag-McDonald's na nga eh. May push siya kasama niya yung apo niya eh. Nasa McDonald's eh. Kampante na siya eh. O, sige sir, baka next month, next week, ang dyan na yung warrant of arrest. Sabi niya, willing naman siya. O, sige, panindigan niya yung sinasabi niya ha. Sabi niya, I will live a normal life unless a warrant is being served. If a warrant is to be served, then I am ready. I am ready to submit myself to the authorities. Sabi ni Bato. Yan, nasa Philippine Star.
Panindigan mo yan ha, Mr. Senator. Panindigan mo yan. Baka magbago ng statement pagdating ng araw. I will live a normal life unless a warrant is being served. ICC, narinig niyo yun? Madali niyo na. Willing na si Bato pumunta dyan sa dahig. Padala nyo na ulit yung replano ninyo para sunduin na yan. If a warrant is to be served, then I am ready. I am ready to submit myself to the authorities. Pero hindi ako naniniwala kasi, knowing Bato Bukas iba na yung statement yan Again, nag-iiba ng circumstances. I talked to my wife already and sinabi ko, my decision is to submit myself if a warrant is being issued. So okay naman sila. Sabi ni Bato de la Rosa. Sana ha, panindigan ha. Panindigan niya yan ha. Tapos sabi niya, willing siyang mag-alaga kay Digong. Alagaan niya na lang yung matanda daw. That's the term niya. Kasi, syempre, mahina na rin si Digong. Obvious naman ka-coffee. Nakikita ninyo, 79-year-old na yan. 80-year-old na yan, mahina na. So, kaya pupunta na lang si Bato para alagaan yung matanda. Ano yun? Caretaker ka doon? Hindi ka caretaker doon. Prisoner ka doon. Hindi pwedeng gano'n. Magkasama kayo. Nagchika-chika ka pa kayo sa selda. Diba? Kumuha na lang ng ibang magbabantay ng caretaker, hindi ikaw kasi prisoner ka rin. Mamaya, magplanuhan nyo pang tumakas. Diba? Hindi aalaw ng ICC. Bagamat very accommodating ang ICC. May napanood tayong mga interviews. Sobrang careful ng International Criminal Court. Sobrang caring. That's the term So, sobrang maalaga sila sa mga prisoners. Ang ganda ng buhay ng mga prisoner. Kaya swerte ni Digong dyan. Yung kwarto nila, napakalinis. Andiyan talaga lahat. Not the usual prison ka-coffee. Not the usual cell na nakikita natin sa mga pelikula o hindi dito sa Pilipinas. Hindi ganyan. ICC para ka nakatira sa apartment. Napakaganda ka-coffee ng kulungan mo. Yun na lang. Hindi ka makakalabas. Hindi ka ganoon kalaya. And pwede kang dalawin ng pamilya mo ka-coffee, ng mga abogado mo. Kahit nga hindi ka dalawin papamamasahian pa kung nasan yung kamag-anak mo, susunduin pa yung kamag-anak mo kasi in a year, kailangan dalawin ka ng kamag-anak. Gagastosan pa ng ICC. Ganyan kaganda kaya Bato. Yan na. Maganda ang buhay mo doon. Don't worry sa pamasahe. Kapag hindi ka madalaw, within the year, yan, papuputahin yung kamag-anak mo para dalawin ka. Isuko niya na yung sarili niya. Diba? Wag nang, kasi may nabasa ako kanina na para sabi niya, wala nang version ng parang heartbeat, yung kagaya na yun na nang ma-distract yung kanyang pamilya, nakakaharap sa heartbeat. Yung tinutukoy niya kay Kibuloy, kasi sinasabi ni General Torre na may heartbeat dito, so ganyan nila hinahalin tulad yan. Sige, susurrender daw siya. Hindi kayo pwede pumalag kay General Torre. Si General Torre walang takot. Dating presidente na si Duterte, hinarap niya, sabi niya, hahatakin ko yan. General Torre, kausap niya, vice presidente. Wala nang galang-galang. Ginagawa niya yung trabaho niya. Anong ginawa sa kanya ni Kitty Duterte? Minura siya ni Kitty Duterte. Harap-harapan. Sabi yung pagbumura niya. Bastos talaga Tapos pag bastusin kayo, magagalit kayo Kayo itong bastos. Tingnan ninyo. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Sinaway lang siya ni Mijal Dea. Saan siya dalahin? Tang ina ka. Ladies and gentlemen, Kitty Duterte. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. The hard way. Grabe si Kitty I was surprised. Hindi ko kasi kilala ang tao na to Ngayon lang naman sumikat yan. Ngayon lang nagtitrend yan. Ganyan din pala kabastos yung batang yan. Minura si General Torre, nagsiserve lang ng warrant of arrest, ginagawa lang yung trabaho, mumurahin mo in his face. Buti nga si Mijal Dea, kahit papaano, sinaway pa siya. Mali ang ginagawa mo, iha. Tigil mo yan. Tapos kayo, pag binastos kayo, sabihin nyo, binabastos kayo. Ano yun? Pabor lang lagi sa inyo, hindi pwedeng ganun. Hindi laging kayo yung bida. Umiikot ang gulong ng buhay. Yan, karma nang nangyayari sa inyo. Enjoy the karma. O siya, sige. I-komento ko yung opinion reaction ka-coffee kung nasaan man po kayong panig ng daigdig. Yung mga nasa Netherlands, kumusta ang lagay dyan? I-comment po ang inyong opinion reaction. Yung mga nasa Facebook na nakikinig sa atin, nakamonitor sa atin sa Facebook, pasukin na lang ka-coffee, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang mo na subscribe and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Ako ipansamantala mo na magpapaalam ka-coffee. See you in my next video. Mainit-init pa rin po itong mga kaganapan dito sa Pilipinas. Bye-bye everyone. Good night.